Samantala, kaugnay naman po ng balitang umangat na sa upper middle income status ng Pilipinas ayon po sa World Bank, makakausap po natin ngayon si RCBC Chief Economist Mike Ricafort. Magandang umaga po sa inyo, Sir Mike. Diane Kerer po ito ng Rise and Shine Pilipinas sa PTV4. Ay, magandang umaga po, Ms. Diane, at sa inyo mga taga-subaybay po. Nice to be back po. Thank you for joining us today. All right, Sir Mike, with this status natin, upper middle income, ano-ano po kaya yung mga factors na nakatulong para maabot po ng Pilipinas itong status na ito? Ako ni Ms. Diane, long overdue na yan. Dapat na-achieve na yan for the past 1 or 2 years at least, no? Na-delay po yan kasi dahil maaring yung epekto pa rin ng pandemic, 6 years na yung pandemic Had it not been for that, mas maaga po sana na-achieve ng Pilipinas yan. Tapos, last year, yung higher tariffs si Trump, di ba? Nagkaroon ng medyo bumagal yung world economic growth, no? Yung global trade, buong mundo yun, apektado, no? Early last year. Tapos, syempre, nagkaroon ng government underspending din on latter part of 2025 due to the anomalous flood control projects. And then, this year, kaya ngayon yung this year naman, yung gera rin sa Iran or sa Middle East, no? Although yung data naman kasi niyan, ay World Bank naman kasi. Okay. So, medyo may konting lag, syempre. Pero, kumbaga parang dapat mas maaga pang inaasahan yan. So, na-push back lang, na-delay lang. So, ngayon lang na-achieve ng bansa natin. Kasi, kung titignan natin mabuti, kahit namang bago nitong taon na to, bago magkaroon ng underspending yung government late last year, no? Dahil nga, syempre, mas naging maingat sila sa government spending, no? May mga anti-corruption measures kaysa naman ma-risk yung or mapunta sa corruption, so hindi muna gumastos at inayos nila, di ba? So, parang, well, at least, yung mga reforma ngayon going forward, tinitingnan din yan, no? Yung mga anti-corruption, yung mga reforma, especially that would require legislation para i-level up at iangat lalo yung governance standards sa bansa natin, di ba? Yung mga anti-political dynasty bill, yung reforming the party list system, yung creation of an independent people's commission, pati na rin yung di ba? Yung kadena bill, lahat kasi yun para i-improve yung governance standards, anti-corruption measures, at pag na-level up yung governance standards, that would further improve the sentiment and the confidence of investors to put money here in the country, both local and foreign. Kaya bukod naman kasi doon, ganito, katunayan, bago mag-pandemic, ang economic growth natin from 2012 to 2019, at least 6%. Tapos naman, siyempre, nung nagka-pandemic, di naiwasan, may mga lockdown, may mga negosyo at industriya na may restrictions. Pero natapos na kasi yan. Lahat ng COVID restrictions lifted na, nawala na, mula noong July 2023 o pangatlong taon na yan. No? Kumbaga, 3 taon may git na mula nung March 2020 hanggang July 2023, pandemic time yon. Ngayon, 3 taon na normal na yung ekonomiya. Katunayan nga, bago ditong last year, no, yung economic growth consistently at least 5 to 6%. That is still among the fastest growing nations. In Asia, in ASEAN, yung average growth natin, yung potential na mataas na yun, yung bago mag-pandemic, 2012 to 2019, at least 6%. That's among the fastest growing economies, among relatively larger countries worldwide. Kaya nga po, maganda kasi yung demographics natin. May challenges, yes. Meron yung gera, yung pagtaas. Pero ngayon kasi, nung gera, nung war on Iran, umakyat, pinakamataas yung gasolina, diesel, lalo ng diesel, pinakamataas ng Abril. Yung bumaba na kahit yung world price. Wala na. Halos, lahat ng tinaas ng world crude oil price, wala na. Bumaba na. No? Halos pareho na doon sa yung level mula nung gera. Kaya mag-iis na yung inflationary pressures. No? Pero syempre, may challenges pa rin. Meron pa rin mga
syempre yung importation cost medyo tumaas kasi buong mundo yung dollar tumaas din no? Buong mundo, meaning to say, kasi yung dollar peso natin nasa 61.50, 61.60 levels recently. Magmula nung gera, umakyat pa rin yan ng almost 7%, more than 6%. Hawig din yan kasi umakyat yung dollar yen. The dollar yen, yung US dollar versus the Japanese yen, that's the highest in like 40 years mula nung latter part ng 1986. Kaya near 163 levels. Kaya umakyat yung dollar sa ibang, hindi lang dito sa, sa maraming bahagi ng Asia at ASEAN. Kaya may inflation pa rin kasi pag mag-aangkat tayo, mag-import tayo, di ba, langis halos natin, import natin. True, bumaba na yung world price ng oil, ng magandang balita yun, no? At least yung inflationary pressures bawas na. Pero ano pa rin, yan, pag nag-angkat tayo, dahil nga medyo mataas yung dollar, magdadagdag yung bill natin ng mga make it 6%, almost 7%. Palitan pa lang ng pera yun. No, kasi bago mag-gera, 57, 60 levels yan Okay. Tapos ngayon, nasa 61. O kaya yung pero kung tingnan natin, may challenges, yes. Nagko-cope yung mga Pilipino sa mataas na presyo ng bilihin. At least ngayon, medyo naibsan na doon sa langis. Yung sa importation cost na lang at may El Nino. Tapos syempre, nakatulong din siguro kahit paano yung wage hike na in-approve sa Metro Manila, 85 pesos, that's 12.2%. Kasi for the past couple of years, 2022, 2023, 2024, yung minimum wage hike, nasa at least 6 to 7%. Last year nga, halos 8% noong 2025. And compounding yon. Maring nakatulong din yon na yung per capita income ng bansa natin, medyo umangat at may optionality din yung mga kababayan natin kasi hindi lang naman local yung employment at opportunity. Yung OFW remittances natin, more than $40 billion per year yan. We're the fourth biggest in the world. Kumbaga, kahit tumaas yung dolyar, may mga dollar earners naman tayo nakikinapang, no? Well, it's not all bad news. Sige, tumaas yung importation cost, tumaas yung dollar, pero nakikinapang dyan yung mga kumikita ng dollar, no? Kasi we're Okay. Sir Mike, tayo na pinakamalaking bansa. Let me just ask also another question. So you mentioned all these factors and also may mga challenges pa rin. But in terms of effect po nito sa ating mga inaasang mga investments, ito po bang status na meron nito? We expect na mas marami pong mga mag-i-invest sa ating bansa. And also, dun po sa mga ordinaryong Pilipino, how will they benefit with this upper middle income status? Considering na baka may mga kababayan pa nga rin po tayo, syempre affected nga po nito mga inflation at yung mga pang-araw-araw po nilang mga desisyon na regarding na rin po sa mga bilihin naman na kanila pong kinukonsumo araw-araw, sir. Opo, balansin natin yan kasi parang nangyari yan this year yung gera, tumaas yung presyo ng mga bilihin. Pero ngayon medyo naibsan na tulad nga na binanggit ko. Pero syempre, we need to contend yung mataas na dollar versus Asian and ASEAN currencies, no? Tagtaas ng importation cost. Syempre may ambag pa rin sa inflation. Yung pagtaas ng wages, medyo mix. Sige, makikinapang yung mga wage earners natin, no? Yung sa mga rehiyon, kung saan in-approve ng regional wage boards yan, no? Taon-taon naman yun So, dagdag kita yun sa kanila. Ayun ang magtugon doon sa mataas na presyo ng bilhin. Kahit pa paano, makakatulong din yun. Maring hindi lahat, pero malaking bagay din yun. Kasi bihira yung 12.2% na medyo unusual yun. Malaki rin yun. Kasi dahil mataas din yung tinaas na presyo early this year. Pero hopefully maibsan yun. Pero syempre, meron pa tayong El Nino na i-contend with. No? Merong below normal yung rainfall, meaning to say, kasi may tira pang yung fertilizer, mataas pa rin, bunsod pa rin doon sa gera Hindi po yung gera naman kasi may ceasefire, 60-day negotiation, mula noong June 17, bumaba na yung world price, pero hopefully bababa din yan kasi bumaba na yung world petroleum prices, yung mga input costs yan. Iba, LNG, no? At kung unti-unti magre-resume yung supply sa world market, kung magno-normalize unti-unti yung pagbiyahe ng mga langis from the Middle East, yung dumada sa Strait of Hormuz. Kasi that's 20% of the world's total oil, crude oil, and about 25% of the world's total liquefied natural gas, yung raw material sa fertilizer. So, ayun ang hinaharap natin ngayon. Kung bawas yung rainfall dahil sa El Nino hanggang early part of 2027 yan, kasi kung bawas yung rainfall, bawas yung ani, bawas yung supply,
may chance na umakit yung presyo ng mga pagkain tulad ng bigas. In fact, hindi lang kasi yan dito, yung El Nino. Hanggang kahit sa India, sa Thailand, sa Indochina, malaking part ng Asia, lalo na yung mga nag-export ng agricultural products tulad ng bigas. Kaya yung world rice price nasa 10-month highs na. Kasi nauling na-experience natin yung El Nino, June 2023 to June 2024. Meron din pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ito na yung realidad kasi kulang ng rainfall eh. Maring nga tag-ulan pero it's below average at mararamdaman natin yan lalo na pagka towards the summer months, no, yung early part of 2027. That's another factor kasi mahal na nga yung pataba. Pero sana bumaba din naman yan. Parang yung rollback sa diesel, gasolina, LPG. Sana mag-rollback din naman yun eventually, no? Kasi habang mahal yun, nag-aambag din yun sa mataas na food cost, no? Yung food production cost, tsaka kung bawas yung paggamit niya, bawas yung rainfall, bawas din yung output. So, reduce yung supplies ng pagkain, demand supply yan, o may upward pressure may pagtaas sa presyo ng mga Okay, well with pagkain that, tulad Sir ng mga Mike, maraming salamat bigas. po sa mga inputs na ibinigay po ninyo sa amin ngayong umaga regarding this upper middle income status ng Pilipinas. Thank you very much for sharing expertise, RCBC Chief Economist, Sir Mike Ricafort. Thank you po, sir. Yeah, thank you po, Ms. Dayan, at sa inyong mga